ang minamahal, pinabayaan. Kaya nagkaganyan. Simpleng halimbawa na lang sa mga mag-asawa. Nagde-date pa ba kayo? Sinusurpresa niyo pa rin ba yung asawa niyo? Sweet pa rin ba kayo? Thoughtful pa rin ba kayo? Pinapatawa pa rin niyo ba yung asawa ninyo? Naglalambingan pa ba kayo? Bakit hindi na? Alam ba ninyo, sang-ayon sa ilang mga reliable surveys sa abroad, yung yakap ng mag-asawa sa isa't isa at least 20 seconds, yung kiss ng mga mag-asawa sa isa't isa ng at least 6 seconds, napakalaking bagay nun in promoting faithfulness. Kasi yung yakap daw na at least 20 seconds, yung kiss daw na at least 6 seconds, hindi bababa dyan na, at least it produces oxytocin. Ito ay isang love hormone na ang epekto sa mga mag-asawa, you will desire your partner, your husband, your wife more and more while being less attracted to other person. In other words, kapag gagawin niyo daw po ito, mga mag-asawa, mas mahuhumaling kayo sa asawa ninyo. Mas masasanay kayo, mas hahanap-hanapin ninyo, at mas mababawasan ang tukso. Kung yung pagdidate, hindi nyo na ginagawa, yan pa kaya gawin ninyo? Pero dati ginagawa nyo yan. Yung iba nga sa inyo, dati kahalik pa lang, kayayakap pa lang, balik na naman, payakap nga ulit, pakis nga ulit, parang mauubusan. Bakit hindi nyo na ginagawa ngayon? Diba, mas kailangan nyo yan ngayon? Kasi si Mrs. medyo tumataba na, na-insecure na si Mrs. Si Mr. medyo na-insecure na rin. At medyo marami ng mga stress, marami ng mga problems. Kapatid, kahit hindi hangaan at i-praise ng buong mundo ang misis mo, basta ikaw lang na asawa niya ang pumuri ng totoo sa kanya, solved na sapagkat ikaw ang mundo niya. Totoo yun. Bakit hindi nyo na ginagawa yun? Malaking bagay yun. Lalong-lalo na ngayon. Ibalik nyo mag-asawa. Balik nyo, Buti nga kayo, meron Huwag niyong sayangin kung ano ang sa inyo ipinagkaloob ng Panginoon. Kailangan niyo yun. Hindi kayo dalawa, kayo isa. Kailangan ka niya. Malaking bahagi ka ng buhay niya. Yun. Balik nyo, Pero wag muna ngayon, baka mamaya peace be with you, kumana agad kayo. Hinggitin niyo pa ako. Sabi nung iba, Father, kaming mag-asawa, parang magkaibigan na lang. Alam po ninyo, kapag ang mga mag-asawa ay matagal lang nagsasama at nagmamahalan talaga, positive yan. Kami pong mag-asawa parang magkaibigan na lang. Pero hindi dapat nilalang. Positive, pero hindi dapat nilalang. Paano ko mas i-elaborate yan? Kasi po ganito, kapag ang mag-asawa ay matagal nang nagsasama at nagmamahalan talaga at naging magkaibigan at feeling nila, best friends pa sila. Nako, ang ibig sabihin nun, na iba lang yung ekspresyon ng pagmamahal, pero ang pagmamahal, nandoon pa rin at mas lumalim pa kesa nung mga unang pag-asama nila. Ang kaibigan kasi, pinipili mo. Hindi ka basta makikipagkaibigan sa hindi mo gusto. Kaya nga, napakahalaga ng sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Kayo mga kaibigan ko, ang ibig sabihin ng Panginoon doon, alam kong pasaway kayo, pero pinipili ko pa rin kayo sapagkat mahal ko kayo. Kaya't kapag ang asawa mo ay kaibigan mo na parang best friend mo pa, ang ibig sabihin nun, matagal na tayo nagsasama, nasaktan mo ko, nasaktan na kita, alam ko na mga pangit sa'yo, hindi ka aya-aya sa'yo, pero despite all this, pinipili pa rin kita at pipiliin pa rin kita kasi mahal kita. Kaya, positive, parang magkaibigan na lang, pero hindi mo dapat nilalang. Mas magandang sabihin mo, magkaibigan na. Sapagkat ang relasyon, mas nag-improve na. Ganon din dapat ang mag-ama, ganon din dapat ang mag-ina, ganon din dapat ang mga magkakapatid. Maging magkaibigan na. Matagal lang nagsasama, nagkasakitan na, alam na ang kapintasan ng isa't isa, pero pinipiling manatili para sa isa't isa sapagkat nagmamahalan talaga.
pag ganon, wala nang pambansang kasinungalingan, wala nang iwanan. Kasi ang pagmamahal, mananatili naman yan kung totoo yan. Pwedeng magbago ng intensity yan, pero kung totoo yan, mananatiling nandiyan, hindi mawawala yan. Walang iwanan yan. Namimiss ko yung lolo't lola ko. Lalo na dati natatandaan ko, kaugnay ng sermon na ito, meron silang lutuan, yung kalan na di kahoy, yung ganyan. Di ba, yung ganyan, at one point, mawawala yung apoy niyan. Di ba? Magpupuro parang mga abo na puti. Kala mo wala na. Sasabihin ni lolo sa akin, apo, hipan mo. Yung pang-ihip na tubo, yung Hoy, natawa kayo, magkasing edad tayo. Pag hindi ka sanay nun, nako, magpaparang espasol ang mukha mo. Kasi yung mga puting abo, ay, nako. Pero pag hinipan mo yung walang apoy, mahahawi yung abo, makikita mo parang may pulang aandap-andap, baga. Hipan mo, konting ihip pa, magliliyab uli ito. Bakit ganon? Kasi may apoy eh. Nawala lang. Kaya kahit kala mo wala, meron pa yan. Konting ihip lang. Ganon ang pagmamahal. Pag mahal mo, mahal mo. Pag mahal ka. Medyo huhupa yan. Medyo parang mawawala yan. Kasi magkakaroon kayo ng ibang priorities, trabaho, negosyo. Minsan magkakatampuhan pa kayo. Minsan long distance relationship. Minsan mainis ka sa kanya, mainis siya sa'yo. Pero kapag mahal mo, mahal mo. Pag mahal ka. Konting ihip lang. Konting, sorry ha. Sorry, pati na tayo ha. Konting, okay ka lang ba? Huwag mong pabayaan sarili mo ha. Konting, anak, dyan sa abroad, huwag mong kaming alalahanin dito. Mahal ka namin. Konting, tulong ko sa'yo. Kahit may pamilya na ako, hindi kita nakakalimutan. Alam niyo yung pakiramdam ng isang asawa, ng isang magulang, ng isang kapatid, ng isang anak na akala mo nakalimutan ka na niya? Akala mo galit pa rin siya? Akala mo matitiis ka niya? Akala mo ganun lang ang lahat? Dahil meron na kayong sarili-sariling pamilya? Akala mo pinapabayaan ka na? Konting pangungumusta, konting pag-apologize, konting pag-sorry, konting lambing. Ay, mahal pa rin pala ako. Ganun lang yun. At hindi dapat pinagtatagal yun. Yung analogy natin kanina, huwag mong pagtagalin. Kasi kapag pinagtagal mo, mas mahirapan ka na muling mag-apoy ito. Hanggang sa matabunan na ng maraming abo. Alisin mo yung abo. Huwag kayong maghintayan. Magsimula ka. Dapat, sa relasyon, may nag-aalaga talaga. Dapat kayong dalawa. Pero kung hindi man siya makapag-alaga, nagkukulang siya, dapat sa relasyon may mas nagdadala. Kung hindi siya, ikaw na. Di ba sabi ko sa inyo nung nakaraang linggo, ang Panginoon, mananatili. Hihintayin tayong magbago. Hihintayin tayong mamunga. Hihintayin tayong tumino. Sana, ganun din tayo. Yun ang pagmamahal na hinihingi sa atin ni Kristo. Lalong-lalo na sa taong hindi pa sa'yo. Hintayin mo siya. Problemado lang. Nagtampo lang. Galit lang. May toyo lang. May sumpong lang. May ugali talaga. Pero, kahit na pinababayaan na niya yung relasyon ninyo, huwag mong pababayaan ito. Siya man ang bumigay, siya naman ang mawala, siya nang magdadala. Basta ikaw, napatunayan mo, tunay ang pagmamahal mo sa Kanya, sa kabila ng ginawa niya. Mga kapatid, ito sana ang ating hilingin sa ating banal na misa. Yung mapatunayan natin sa tao, sa Diyos, na kapag nagmahal tayo, totoo talaga.
hindi nawawala, hindi sumusuko, hindi nag-give up. Kasi kung hihinto tayo sa pagmamahal, magiging questionable yung ating pagmamahal. Ikaw ba ay totoong nagmahal? Kasi kung mahal mo, mahal mo. Kung mahal ka, mahal ka. Magkatampuhan man kayo, pwede mo pa rin papanumbalikin ito. Kahit na hindi manumbalik yung dati, basta nandun pa rin yung respeto, yung paggalang, yung paghahangad ng mabuti sa kabila ng ginawa niya. Patunay yun na minahal mo siyang talaga. Lagi nating isipin, ang Diyos ay tunay nating kaibigan at lagi nating pahalagahan ang mga tao na sa ating buhay mula noon hanggang ngayon ay nandiyan. Silang mga tunay nating kaibigan, hindi yung ating kasosyalan, hindi yung ating ka-FB lang, hindi yung iyon lang kainuman, kundi yung mga tao na mula noon hanggang ngayon, kahit nagkasakitan na kayo, kahit nasaktan mo na ito, ay nanatiling nandyan para sa'yo. I hope and pray na yan ay asawa mo, na yan ay anak mo, na yan ay magulang mo, na yan ay kapatid mo, bago ang ibang tao.